Hello guys, good evening. Patulog na ako. Tapos na akong hilamos ng mukha ko. So, maraming nagtatanong, ano daw nilalagay ko sa face ko? Kasi nga, iba kasi yung face ko before. Sobrang, sobrang, ang daming pimples ko talaga since last 1 year. Ginamit ko to na product almost 1 year na. Pero before that, I don't have, hindi ko pa to na gagamit. Sobrang rami ko talaga dito na pimples. Papakita ko later saan yun. Yung mukha ko before. Sabi nila, nag-iba na daw yung ano ko. Kasi nga, alam niyo ba guys, parang, anong tawag dyan? Parang, kinulam ako before. Kasi nga, alam mo, wala talagang, for example, na wawala na yung isa dito, may dadagdag na naman. Pag nawala naman dito, may dadagdag naman. Pag after na mawawala na naman tong dito, malapit nang mawawala, another naman dito. As in, ang dami sa mukha ko. Nung umuwi ako before ng Pilipinas, may nagsabi, oh, bakit daw yung mukha ko marami na nga yung pimples? Hindi naman daw ako nagpipimples before. When I'm andun pa ako sa Pilipinas, nagsistay. Wala daw akong pimples. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, ang dami ko daw pimples. Yun din, nagtaka din ako kung bakit. Parang, kasi nga story time. Storytelling. May kasama ako before. Ibang lahi siya. Pero alam ko na may something wrong sa kanya. Since na nakasama ko siya, doon na nagsimula, ang daming pagbabago nung dumating siya. Tapos, ang daming dumating. Alam mo, daming dumating sa buhay ko na parang kasi nga, naiinggit siya sa akin. Kasi nga, sabi niya na before, bakit daw siya palaging pinapagalitan ng amo ko? Kahit kunting bagay lang daw, nagagalit na daw yung amo niya, ng amo ko. Kasi nga, ang amo niya is anak ng amo ko. So means, ako ang amo ko yung nagagalit sa kanya parati. Yun, sinabihan, bakit daw nagagalit yung amo ko sa kanya? Wala naman daw siya anong ginagawa. Sa akin daw, sobrang bait. Yung amo ko niyan, hindi ko rin alam kung bakit. So that time, doon na nagsimula lahat. After how many months, yung amo ko nagagalit na sa akin. Parang, ba yun? Binaliktad niya ang situation. Noon na hindi nagagalit yung amo ko sa akin, naging baliktad. Sa kanya, naging mabait na. At sa akin, naging as in, umiiyak talaga kahit kunti lang. Sabihin niya, nani, come here, take this. You know, I'm so already, umiiyak talaga ako. Kasi nga, bakit siya ganyan? As in, kasi nga, kung anong init ng amo ko sa kanya dati, nabaliktad sa akin. At yun, parang nagsiselo siya. Kasi alam ko yun. Tapos, sinabi niya rin sa akin before, once na nagagalit siya sa isang tao, parang magkakasakit. At yung may crush siya dito, may parang mata. Cross na may mata. Sabi niya sa akin, pag once daw may nagagalit siya sa isang tao, nagkakasakit daw. Ayun, naanuhan ko din na ano ko sa isip ko na sometimes nag-aaway kami, sumasakit talaga yung ulo ko. So iwan ko ba, basta may something wrong sa kanya. Nung umalis na siya, naging okay na lahat. Kasi nga, pinag-pray ko na sana hindi na siya babalik pag nagbakasyon siya. Kasi nga, as in, stress talaga ako noon. Pati mukha ko, ang daming pimples. So, since na
andito siya sa amin, nagsistay. Kasi nga, iwan ko ba? Kasi nga, iba talaga yung ano niya, aura niya. Hindi ko talaga alam kung bakit. Bali nga, ito nga pala yung ginagamit ko. Ngayon, hindi na siya, wala na siya dito ngayon. Umalis na siya. Ando na siya sa kanilang country. Pero ang hirap, nagpapasalamat talaga kung nung hindi na siya, sinabi niya sa amo ko na hindi na siya babalik. As in, sinabi ko talaga sa sarili ko, thank you Lord. Kasi nga sobrang, as in, amo kong babae, lahat, as in, binaliktad niya talaga. Yung amo ko, hindi siya ganyan before. Kasi nga, as in, friend ni sa akong amo ato. Pero, biglang, bumaliktad yung mundo. Sa akin na lahat. Wala naman akong laban kasi nga, wala naman akong kapangyarihan. Yun, nagpatulong ako sa mama ko. Sinabi ko sa kanya na pumunta ka sa, ano ba yung tawag dyan? Basta sa Bisaya is tambalan. Alam niya lahat. So, sabi ko sa mama ko na, punta ka doon, sabihin mo, bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan, bakit ako nagkakasakit pag tuwing nag-aaway kami. Yun, nalaman ng tambalan doon sa amin na may something wrong sa kasama ko. Yun ko nalaman. Sabi niya, huwag kang mag-ano dyan, sabi niya, huwag kang mag-trust. Huwag ka daw mag-trust sa kanya kasi nga, may something wrong sa kanya. May pinakain siya sa amo ko na something wrong para mabaliktad yung sitwasyon. Sa akin nagagalit lahat ng amo ko. Sa akin binaliktad. Before, sa kanya yun kasi kahit kunting pagkakamali, yung amo ko nagagalit talaga sa kanya. Pero nung something wrong, may pinakain sa kanya, ayun, sa akin lahat. Umiiyak na ako. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas that time. Kasi nga, hindi ko na kaya. Nag-aaway na kami ng amo ko. Init yung dugo ng amo ko sa akin. Ako rin, init yung dugo sa kanya. Kasi parang firing talaga yung ano ko sa kanya. At yung amo ko sa akin, fire. As in, galit na galit. Kaunting talk, galit ka agad. Ako rin, nag-iba rin ako that time. So yun, nagpapasalamat din ako kasi hindi na siya bumalik. Ito yung nakatulong din sa mukha ko. 1 year na akong user nito. Aloe vera. Ginaganito ko lang sa mukha ko. Dami kasing nagtatanong, ano daw nilalagay ko sa mukha ko? Ito lang, aloe vera. Ginaganyan ko lang araw, gabi. Tapos na akong naglagay sa mukha. Tapos na akong sa mukha ko. Sinabunan ko na. Ito lang pinapakita ko kung paano ko siya ginagamit. Ginaganyan ko lang, parang mask. Tapos, umaga, gabi, ginagamit ko siya. Yun. Minsan nilalagayan ko lahat, ito lang. Nilagyan ko dito. Sa underarms ko. As in, kung saan yung mga itim-itim. Siko. Dito. Ano yan? Since born. Dito din. Ganyan ako magamit. Dito rin. Lagyan ko. Dito rin. Kasi nga may ako dito. Mga pimples. So, nilagyan ko siya. Dito. Kasi nga maganda to siya. Sa lips ko. Ano lang?
Araw-gabi ako nagagamit ito. Araw-gabi. Dito rin. Tsaka dito. Ganyan ako mag-use. Sa mga kamay ko. Ito ko, alam niyo ba, may kwento dito sa kamay ko. Ay, kamay. May kwento. Kasi nga, since before, yung kamay ko sira. Ay, ano ba yan? As in, nadaot siya. Kasi nga, may something na medicine na nilagay ko sa kuko ko. Pero expired naman yung medicine na nilagay ko. Ayun, nasira yung mga kuko ko. Ayun. Tapos nung nilagyan ko na, okay na siya. Dito. Mag-yellowish yan siya. Ayan, andyan pa nga, yan siya. Sira talaga yan. Pag magturok na siya, kuan siya, kanang yellowish siya. As in, makita gini mo nga imong kuko is daot. Pero since nga nagamit na ako sa aloe vera, iba talagang pinagbago. Since nagamit ako ng aloe vera. Kasi nga maganda siya. Magalaw. Parang mask na siya, di ba? Lalagyan ko rin dito. Kasi wala na talaga akong pimples. May dadating man, pero pinapatay niya. Ano yan? Alum. Meron dito pero wala na yan. Ano na siya? Yan lang. Ganyan lang ginagawa ko. Yan lang. Ito nga, ipapakita ko sa inyo. Aloe vera. Ito naman yung sa lips ko. Minsan nilalagnan ko. Kasi nga, dry siya. Wala naman akong, since, wala akong nilalagay sa mukha ko, like, anong tawag yan? Yung, masisira talaga yung, rejuve. I think rejuve. Wala akong, since before, hindi talaga ako gumagamit ng rejuve. Kasi, alam ko talaga, pag naiinitan ka, para kang lechon. Hindi ako gumagamit. Pants, Olay, yan lang talaga yung ginagamit ko. Tapos yung yung Fuji. Yan lang siya ginagamit ko. Ito siya. At saka ito try ko rin siya. May bago akong aloe vera na ito siya. Thank you so much. Bye bye. Yan lang. Nagtatapos yung video ko. See you in my next video. Bye bye.